na kayo sa ospital? Oo, kahapon pa. Dinala ko si Ashley dito kasi gusto ko sanang i-surprise si Mama. I'm sure matutuwain kapag nakita niya ang apo niya. Naku, pasensya na, ma'am. Wala po si Ma'am Regina. Umalis po siya kaninang umaga. Ah, ganun ba? Sayang naman. I was hoping pa naman na magkikita sila today. Eh, si Marge. Ay, si Ma'am Marge po nasa taas. Binisita po nung kapatid niya tsaka nung nanay niya. Ay, si Sir Paulo po nandun sa kabilang sala. Alam ko, lalakas ka rin. Kasi katulad ka ng mami mo eh. Fighter. Sir, excuse me, oras na po para sa gamot ni baby. Iakyat ko na po siya sa taas kay Ma'am Marge. Bakit? Wala po, ma'am. Pinagmamastan ko lang kung gaano ka-cute si baby Ashley. Ay, maganda talaga ang anak ko. Toricampo na Toricampo. Manang-mana sa daddy, di ba? Ay, excuse lang ha. Mag-hi lang kami kay Paolo. I'm sure matutuwain kapag nakita niya ang baby namin. Ni Edward. Sige. Susunod na lang ako ha. Sige po. Napaka-cute naman ng baby na yan. Ang cute naman ng baby. Hi, Tito Paolo. Gusto lang mag-hi ni Baby Ashley kay Tito Paolo niya. Mauna na po kami ni Baby Jasmine, ha? Baby. Excuse me. Never mo talaga kaming dinalaw sa ospital, no? Anong ginagawa mo dito? Go ahead. Kargahin mo ang anak mo. Grabe naman, Paolo. Hindi mo man lang ba siya titignan? Hindi lang naman ako may gawa sa kanya. Pwede ba, Thea, wag dito? Oh, kailan pa? Sino bang makakakita eh? Wala namang tao dito. Paolo naman, bigyan mo naman kahit isang pagkakataon lang na makita ka niya. Mahawakan ka niya. You know what? This is a bad idea. Talaga bang wala kang balak na makita man lang siya, mahawakan man lang siya? Hindi naman ako humihingi na akuin mo siya. We are way past that now. Napakabibong bata talaga nung si Baby Ashley. Naku, ang likot-likot. Pero mabuti na din yun. At least hindi kagaya ng isang bata. Napakasakitin. Tapos bugnutin pa. Feeling ko nga konting hangin lang, tatangayin yung anak ni Ma'am Marge. Kaya hindi na talaga ako magtataka kapag mas magugustuhan ni Sir Greg yung si Baby Ashley. Kasi di ba Manang, si Sir Greg ayaw nun ng mahihina? Di ba Manang? Manang, ikaw talaga, napakaseryoso mo naman yata dyan. Ay, kasi matagal ko ng alaga yung mga Torrecampo na yan. Bata pa si Edward at saka si Paulo. Pero parang, ewan ko ba? Manang, bakit? Manang, Yung baby. bakit? Parang hawig ni Sir Paulo nung sanggol pa. Hindi siya ganun ka-behave kay Edward.
Huwag ka namang ganyan. Ano namang masama sa nakaw na sandaling to, di ba? Paolo, ikaw ang tatay niya. Kahit gaano mo siya iwasan, alam ng katawan mo na anak mo siya. At alam niyang ikaw ang ama. Wala nang iba. Ikaw talaga, Manang Yoli. Siyempre, Manang, pamangkin yun ni Sir Paulo, kaya pwede talaga magkahawig sila. Tsaka, Manang, napakatagal na ng panahon nung inalagaan mo si Sir Paulo. Huwag mong sabihin sa akin na malinaw pa rin sa alaala mo. Manang, baka naguluhan ka lang talaga. Siguro nga. Love? Okay ka lang ba? Bakit ka parang naiiyak? Hawak mo si Baby Ashley. Hindi, first time ko kasing makita si Baby Ashley. Kaya naalala ko si Jasmine. May makakalaro na siya. Akala ko ba malinaw na sa usapan natin na maglalayo low ka muna sa work? Love, kahit naman ako nabigla eh. Wala man lang ka-warning si Dad. Hindi ko yun na-expect. So tinanggap mo yung posisyon? Hindi ko sinasabing gusto ko, pero anong choice ko? Matagal ko na rin naman pinagtatrabahuhan to. Hindi rin naman to basta na lang ibibigay ni Dad kay Edward, lalo na sa ibang tao. Love, sa akin niya binigay. Kahit sinabi mo na tutulungan mo kami ni Jasmine. Sino ba naman kami kumpara sa CEO position na pinagtatrabahuan mo na ng matagal? Basta, Love. Promise, magtiwala ka lang. I'll balance everything. Family, work. Para sa'yo. Para sa atin. Paolo, hindi ito simpleng pamilya. Oo, nag-i-improve na si Jasmine, pero hindi ibig sabihin nun, pwede na siyang pabayaan. Kailangan pa rin natin siyang bantayan. Every feeding, every meal, every gamot, hindi tayo pwede maging lax. Promise, magtiwala ka sa akin, ha? Huwag mong isipin na may iwan ko kayo. Kahit pa gaano ka busy, I'll make time. Okay? Hindi ko kayo iiwanan. Hindi ko hayaan na mawala ako sa inyo. Sinusubukan kong mag-gets. Alam ko naman deserve mo yung posisyon na yan at kailangan ka ng kumpanya. Pero please, kailangan ka rin namin ni Jasmine. Kaya huwag mong kalimutan yun. Basta tiwala lang, ha? Kasi, Love, hindi ko to kakayanin nang wala ka. Bigati na si Sir Paulo. Dapat tataasan niya yung sahod ko. CEO na siya, oh. Ang swerte talaga ni Ma'am Marge kay Sir Pao, no? Sigurado talaga ako, mas lalong magiging matatag yung pagsasama ng dalawa. Kasi di ba sobrang binibliss sila. Alam niyo, sa totoo lang, nag-aalala talaga ako eh. Bakit naman po? Kasi matagal ko nang sinusubaybayan yung marriage ni na Sir Greg at Ma'am Regina. Alam niyo, nung hindi pa siya ganyang kataas,
Naku, sobrang lapit na mag-asawa niya sa isa't isa. Tapos nung unti-unti na siyang umaangat, lalo na siyang lumalayo, lalong nasisira yung pagsasama nila. Tapos ngayon, si Sir Paulo naman ang umaangat. Eh, paano pag nangyari kay Ma'am Marge at kay Sir Paulo yung nangyari noon? Uy, Edward! Kaya, excited na kayo kay Paolo ah. Big promotion to ah. Of course, we are happy for Paolo. But Edward's building something big too. Actually, malapit na nang i-launch ang expansion ng business niya in Cebu. What are you doing? Bakit ba natin pinagsisiksikan yung sarili natin dito? Para kay Paolo yung assignment nito. I don't wanna be a part of it. Ikaw itong mapilit eh. Sana natapos agad natin yung pag-iimpake kanina. Edward, kailangan natin magpakita at invited tayo ng mama mo. Gusto mo ba na si Paolo na naman ang umarangkada habang tayo invisible? Lalo na, alis tayo ng Maynila. Maganda lang mapakita mo na may direksyon ka habang wala ka. Na may ginagawa ka. This is optics, Edward. Optics. We show face. We show strength. Morning everyone. Thank you for assembling on such short notice. It is with great pride that I announce the appointment of my son, Paulo Torrecampo, as the new Chief Executive Officer of Torrecampo Realty. That should have been you, Edward. Kaya siguraduhin mo na hindi masasayang ang chance mo sa Cebu. Paolo, as you step into this role, I expect strong leadership, strategic clarity, and full commitment. We are entering a pivotal year, and I trust you to bring this company to its most successful era yet. Cheers! Excuse me? Excuse me. Hi, Marjorie. You know what? I hope you're as strong and as understanding as I am. Bakit niyo po nasabi yun, Ma? Alam mo, open secret naman na nagkaroon ng mga ibang babae si Greg noon. Pero sa totoo lang, hindi yon ang pinakamatinding kabit ng asawa ko. Ang pinakatotoong kahati ko ay ang kumpanya, the empire, the responsibility, the position. Ngayon, pareho na tayo, Marjorie. So dapat ngayon pa lang, you need to accept na may kahati ka na sa asawa.
This is good, Paolo. Yung traffic flow sa entry points, maayos. And I like the way na naglagay kayo ng mixed-use buckets sa phase 2. That's smart. Mas mabilis sa angat ang value ng property. You're usually more engaged than this. Dahil ba ako ang kamiting mo at hindi ang daddy ko? Okay ka lang ba? Sorry. Work problem? Or something personal? Kami ni Marge. We're going through something. Hindi pala sa project ang may bigat. Sa puso? Well, she's busy with her daughter. I'm drowning with work. Hindi na nga kami nakikita sa gitna eh. Paolo, you can pour from an empty cup. Sometimes, people need more than responsibility. They need to feel seen. Maybe what you need is a breather. Just like old times, no single nepo babies pa tayo. A little distraction. Someone who gets you. Victoria, we're both married. And I'm not looking for any distractions. Can you please just go back to our meeting? Pagod na ako, ma. Hanggang ngayon, yung tampuhan namin ni Paolo, hindi pa rin okay. Tapos yung anak ko, ang layo na ng loob niya sa akin. Marge, ganun talaga yung buhay pamilya. Hindi lahat ng araw magaan. Kaya lang, ma, mas dumadalas ang mabibigat na araw. Nakatatag ka, Day. Kaya mo yan. Nataguyod mo nga yung nanay mo tsaka si Jobert mag-isa. Diba? Tsaka Marge, pagpasensya mo na lang si Jasmine. Total, magbe-birthday naman na yung bata. Jobert! Marge, tinan mo! Tinan mo yung kapatid mo! Ayan ang ginagawa niya. Tanawan mo, Marge, buong araw yan sa balay. Ayaw. Yan na. Gulo. Tama na. Magpahinga ka muna, anak. Tama na. Buong araw na yan. Ayaw. Kasi nakita Evelyn, pinoprotektahan niya si Jobert. Hindi. Gusto ni Jobert space. Hindi na kasi siya baby, Marge. Hindi naman pinapayagan maging adult.